Hi everyone! Kumusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel, guys. Marami sa atin talaga ang naging interested na magkaroon ng sarili nating businesses. So from my last video, medyo maraming mga OFWs ang nag-i-inquire and I think na-inspire dun sa pagpili kung work or mag-start na rin ng business. And kung subscriber kayo ng channel, na-share ko na rin sa inyo before, both my parents are actually OFWs as well. So, in this video, parang gusto kong i-share yung mga experiences growing up. Nakita ko from my tita and also from my mom na ginawa nila as an experiment para rin mag-start ng sarili nilang business noon. So, I hope somehow meron kayo makuhang lessons dito kasi ito rin naman yung mga naging effect nung pag-start nila ng business. So, I'm gonna share lang. And kayo na ang humusga kung ito ba ay something na sa tingin ninyo pwede ninyong gawin or is it something na sa tingin ninyo medyo kailangan ninyong i-wait muna. Yan. So, I hope makatulong to at nag-iisip kayo mag-start ng sariling business. I hope makatulong to sa inyo. Alright, so isa sa mga business na ginawa ni mama at ni tita is more on retail business. So marami sa atin yung mga nagtitinging magdala ng mga damit coming from the country where you're from. In this case, si mama nag-work sa Hong Kong. Nag-work siya doon for more than 26 years, no? Medyo matagal-tagal din. And meron yung time na talagang nag-start din sila ng retail business specific to clothes, no? So, yung mga damit. Alam natin kung medyo nasa pareho tayong edad, nauso noon yung mga t-shirts and polo shirts ng Giordano and Bossini. Yan. Alam ko hanggang ngayon naman medyo sikat and popular naman yung mga brands na yan. Pero syempre sa ngayon medyo marami na rin ditong retail stores yung mga brands na yan sa mga malls, no? And at that time, medyo hindi rin ganun kaganda yung mga bentahan ng ganong items. So, isa sa mga napansin ko dati before was dahil maraming mga other items na hinahanap yung mismong buyer. Instead na yung product na ino-offer is more on polo shirts and also mga t-shirts, long sleeves, ganyan. Ang hinahanap ng mga customer ay more on yung mga dresses, mga skirts, shoes, no? So, medyo iba-iba. Kung hindi naman nila nagustuhan yung mismong style, it's more of the color or at worst, yung mga size. So, dahil yung fit, medyo iba, hindi talaga mabenta, no? Yung mga product na yan. In that case, nag-add din yung fact na meron ding trabaho si tita, of course. Meron siyang ibang ginagawang trabaho, maliban sa pag-asikaso sa amin, bilang makukulit pa kami nun. And of course, marami din talagang ginagawa sa bahay. So nakita ko rin na nagkaroon din sila ng iba't ibang strategy kung paano gagawin at kung paano mabebenta yung mga products and stocks na meron sila. Kasi syempre, sayang na yan eh. Inuwi na ni mama dito sa Baguio dati. Tapos, and of course, medyo mahirap din kung paano talaga mauubos yung stocks na yun. So from the original price, talagang nagkaroon ng discounts hanggang kailangan lang talagang maubos na lang yung pinaka-stocks. Sa tingin ko hindi nag-work yung ganong klaseng business strategy. Kasi sa retail talaga, in particular to clothing and clothing brands, maraming mga clothing brands yung struggle sa ganun. I can say that from my experience ng work ko with the retail industry as well. So, I was working for 5 years sa isang magandang brand before and isa yun sa mga talagang natutunan ko kung paano yung wholesale and retail business and of course, yung pakikipag-usap sa mga business owners, mga company owners, ganyan. So, mahirap yung retail sa totoo lang. Hindi siya yung parang bibili ka tapos bibili ka ng 100 na t-shirt na small. Ang expectation mo, mabibenta mo rin yung 100 pieces na yon, lahat yon, no?
hindi siya ganun kadali, unfortunately. Medyo mahihirapan ka lalo na kung kasabayan mo lang rin yung mga ibang brands, of course, and kung sasabay ka lang rin sa SRP ng mga products na yan. Medyo marami-rami kayong kailangang makonsider para sa business na yan. Pangalawa naman dyan ay nagtayo rin sila ng kanilang sariling massage place, no? Yung kanilang massage spa. Nung time na yon, if I remember correctly, tinatawag nila yon na Golden Hands. Yan, Golden Hands. And I remember, ito yung mga bulag, no? Mga bulag yung mga masur namin. And ako mismo, during my high school to college years, ako mismo yung naghahatid ng mga bulag na masahista namin. Tapos, sinasamahan ko sa mismong lugar kung saan magpapamasahe yung clients. At the time, sa Baguio noon, medyo gabi na yung mga booking ng services. And, syempre kapag gabi na, wala na yung option ng mga jeepney sa amin. I think around 6:30 pa lang, medyo nahihirapan ng makahanap and makasakay ng mga public transportation sa Baguio. So, talagang ubos yung pera sa taxi alone. Mahirap para sa isang business owner na meron kang binabayarang employee, of course, and meron kang added cost aside from the fact na meron ka ng OPEX na tinitingnan. At the time na alala ko, medyo hirap din ako mag-aral kasi medyo napupuyat. Pero naalala ko noon, ginagawa ko yung assignments ko habang naghihintay dun sa masahista. Yan. Tapos kapag tapos na, hinahatid nila sa akin sa lobby. Tapos umuwi na kami after. Kung gusto mo ng home service na masahista, of course, then you need to also invest on transportation mo. Marami sa ngayon, mas available na, of course, yung mga motor, kung kaya ninyo, yung mga van, of course. Marami na rin ako nakikita mga ganon. Pero syempre, kasama pa rin dyan yung mga added costs. And naipapatong lang rin ninyo to the service cost itself. Pero I remember talagang na-enjoy ko rin siya eh. And minsan, marami rin akong natutunan na nakikita ko yung ganong klaseng business model dati. Isa sa mga products rin na nilaunch nila before is yung candle making. So, gumawa rin kami ng mga kandila, guys, dati. Grabe. So, naaalala ko, bumibili kami ng mga baso-baso sa... If I remember, dito yun sa Manila dati eh. Tapos, o-order kami ng by the hundreds, 200s, 300s. Tapos yung loob nun, yung laman nun, yung wick niya. And nung una talagang hirap gawin kung paano siya ginagawa. Tapos hinahalo namin kasama yung scent, yung perfume, itutunaw namin yung wax, and then ibubuhos namin yung wax. Maraming beses na napapaso rin ako doon. I remember ginagawa namin yun during my college years as well. So pagkatapos kong mag-school, then tumutulong din ako sa production ng mga candles na yun. And aside from the fact na kailangan namin gawin yung candles itself, kailangan medyo maganda yung packaging rin niya, no? So, talagang nakakatuwa kasi ang dami talaga nilang ginawang mga businesses dati. Si Tita noon talagang medyo mahilig sa pagbe-business. Marami rin naman siyang nag-prosper na business. And si Mama talagang more on the funding. So, yung sa pera lang rin. Pero karamihan talaga ng mga pinasok nila, medyo hindi rin nag-fly. Particularly for the candle making. Medyo hindi nila naaral kung paano yung costing ng candles nila. So, kung nakukuha nila ng 50 pesos, siguro, sabihin na natin, binibenta lang nila ng 75, ganun. So, medyo manipis yung kanilang profit margin and hindi ganun ka-healthy kung paano rin yung operations. If we're really serious kung paano natin mapapalago yung business natin, kailangan natin talaga i-consider lahat ng costs na involved para mag-operate and mag-produce ng products natin. Sa ngayon, ito lang munang 3 businesses na to na pinasok nila Tita at ni Mama yung masishare ko sa inyo. Pero kung OFW kayo guys, kayo na yung humusga kung pwede ninyong pasukin yung ganitong klaseng business. And you can definitely, you can definitely explore kung paano ninyo pwedeng gawin habang nandyan kayo sa bansa na pinagtatrabuhan ninyo. Mas mabuti na kapag medyo gusto talaga nating mag-business,
medyo kailangan nating pag-isipan pa kung paano talaga. Kung interested kayong matuto pa, no, kung paano yung mga iba't ibang approach sa mga businesses, let me know kung meron kayong question. I would love to hear your thoughts, no? And of course, kung gusto ninyong pag-usapan yung inyong business ideas, I also conduct one-on-one coaching. Kung medyo matagal na kayo naghahanap ng sign para mag-start ng sarili ninyong business and na-encounter lamang ninyo itong video ko, maybe it's about time that you really act on your motivation and really take the chance, kasi this is the presence na kailangan ninyong gawin para sa sarili ninyo. So, marami sa atin yung pag-iisipan pa, marami sa atin yung mag-hesitate, and if that moment actually passes, that's it. Wala na siya. Tapos na yun. If you hesitate, medyo may hirapan tayo dyan. Yan. But I hope this video is something na talaga nakatulong sa inyo mag-isip, and it's something na naka-encourage or naka-inspire para sa inyo. Kasi naniniwala talaga ako, if you don't take the chance, if you don't do it, wala talagang mangyayari. That's it for me, no? I hope nakatulong tong video. Please don't forget to support my channel and subscribe. Marami pong salamat. It's a great weekend ahead. I'm very excited dahil meron tayong nalalapit na bakasyon. Maikli lang naman na bakasyon. Guys, maraming po salamat sa inyong continued support, and I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye!